Ayan, at andito na tayo ngayon sa ating damdaming makabayan. Ayan, at, bago ang format natin ngayon 'no, sa ating damdaming makabayan. At, sinasabi diyan, basahin natin, palakihan natin ng konti. Basahin natin. Sabi ni Andres Bonifacio sa kaniyang, sinulat na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupkup, dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay may abuting magkalagot-lagot. Ayan, yan ang, damdaming makabayan, pag-ibig sa tinubuang lupa. Ano bang ating, topic ngayon? Oh, mga kapatid, grabe kasi itong nangyari sa ano, at, pag-usapan din natin 'to. Na-offload ka na ba? Ayan, may mga kakilala ako, close to my heart, close to my life at, kakilala natin talaga at naging kasama natin sa trabaho dito ngayon. Na-offload sila, mga kapatid. Kaya sikat ang Bureau of Immigration ng Pilipinas at ang salitang offload. Kaya ang tanong, na-offload ka na ba? Ayan. So, mga kapatid, 'di ba, parang, marami tayong narinig, marami tayong, nakita sa balita na mga na-offload kasi kahit ano na lang yung pinagtatanong ng mga, ah, immigration officers ano, sa pagpasok natin sa NAIA, pa-check-in na tayo, or papunta na talaga dun sa ano. Problema dun sa immigration officers, parang ano ba ito, parang ayaw man nila tayong makalabas. Nakalabas na kaya sila sa bansa? Oo, parang ayaw nila tayong makalabas ano? 'Yan ang, pag-usapan natin ngayon at ang mga development diyan ano. So, 'di ko maintindihan minsan, parang yung ating mga immigration officers ay parang ang misyon nila makapagpa-offload, parang gano'n. Kaya tinatanong nila kahit, ah graduation, pictures, yearbook, parang gano'n ano, ang daming tinatanong. So, 'yan at, sikat nga sila. Pero nitong, bago ay ikinatuwa natin, at, siyempre ikinatuwa din ng mga migrante or mga OFWs at, siyempre ng organisasyon na Migrante Philippines at ang Migrante International ang, suspensyon ng bagong guidelines ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT na lalong pinahirapan ang mga overseas Filipino workers at siyempre mga ordinaryong mamamayan na makalabas ng bansa. Yung sinabi nga natin kanina na offload ka na ba? Ayan. Pero iginigiit pa rin natin na bilang andito na sa labas ng bansa at, kayo din sana na hindi solusyon ang paghihigpit sa mga biyahero laban sa human trafficking. Ah, yung kasamahan ko ditong dalawang, volunteers ano, 'di ko na lang pangalanan sila, na-offload sila, At, yun nga, ang sabi nga raw, para maiwasan, ang human trafficking ano. So, kaya nagbigay or nag-release ng bagong, mandate itong, IACAT, para daw maproteksyonan itong ating mga kababaihan at ang ating mga kababayan. Pero para sa atin, kung nais sawatahin ng IACAT o ng gobyerno ang human trafficking, hindi solusyon ang paghihigpit kundi dapat habulin ang mga salarin sa illegal recruitment at trafficking. May nahahabol na ba sila? Ang nangyari, may na-offload, wala namang nahabol. Ayan, 'di ba? Marami ng na-offload, wala namang naaresto, 'di ba? Nakadugtong sa framework ng IACAT na pahigpitin ang kampanya nila sa human trafficking, pero ang problema, malinaw na tinatapakan nito ang right to travel ng mga Pilipino. Kasi bawat isa, mga kapatid, sa atin
habang ikaw ay may buhay, ay may right to travel ka. Tapos kaagad sabihin ng mga iba, "May right to travel ka nga pero hindi yan absolute." Hindi nga absolute kung ako ay may nagawang kasalanan, 'di ba? Pero wala, eh. Nagkulang lang sa dokumentong wala naman sa listahan, bigla na lang hinanap diyan sa airport ng mga immigration officer. Nilalayon ng, bagong IACAT guidelines na obligahin ang mga mangingibang bansa na maglabas ng mga dokumentong nagpapatunay na hindi sila sangkot sa human trafficking. Pero mga kapatid, nangangahulugan ito ng nagdagdag na gastusin ng ating mga OFWs at mamamayang lumalabas ng bansa dahil bawat dokumento siyempre walang libre ano. Bawat dokumento ay dapat kang magbayad at kumuha, pumila, etcetera. Kapag kulang ang dokumentong ipapakita mo ayon doon sa kanilang tinatanong at hinihingi sa'yo, maaaring ma-offload ang pasahero, offload ka at hindi ka ngayon makaalis, 'di ba? Ang problema diyan, alam niyo ba kung ano mga kapatid? Marami, eh, pero dito na lang sa mga OFWs, nangutang pa yang mga OFWs, eh. May utang pa yan, eh, kaya dapat makalipad na yan. 'Pag hindi sila nakalipad sa takdang panahon, may isa pang problema. Baka naman do'n sa panahon na makalipad na sila, ay wala na yung job, wala na yung trabaho, ayan. Do'n naman sa mga turista, yung lalabas ng bansa upang, merong puntahan, mga para pamilya, kapamilya or et cetera, hassle din talaga, 'di ba? Ando'n ka na, eh, oh, hindi naman hinihingi. Pero itong, paghihigpit lalo na ano, lalong pinapahirapan ang mga Pilipinong lumabas ng bansa. 'Yun ang, ah mga nangyayari mga kapatid, diyan sa ating NAIA at siyempre diyan sa Bureau of Immigration at siyempre pa naalala ko noon yung kasama kong papuntang Dubai, kasi magkaapelyido sila siyempre ng kapatid niya. Eh, sinabihan siya ng, immigration officer, "Yung kapatid mo hindi na bumalik, baka ikaw hindi babalik." Ano bang kinalaman niya sa kanyang kapatid, ano, kung nagkasala yung kapatid? Pero hindi naman kasalanan yun, 'di ba? Yun. Kasi ang pagpananatili sa bansang inyong pinuntahan, ang magbigay ng permiso niyan yung host country, 'di ba? Oh, eh, may visa ka na nga. Yan pa, eh, may visa ka na, ibig sabihin welcome ka na doon sa country-ng papuntahan mo. Pero kahit may visa ka na, itong country mo ngayon, itong Bureau of Immigration mo sa Pilipinas, parang ayaw nilang makalipad ka, 'di ba? Parang sila yung umayaw. Kaya ang dapat nagbabantay, eh, yung country-ng papuntahan mo. Pero dito, ah, problema, eh, 'di ba? Ngayon, kung ang mga human traffickers, mga sindikato ba, ay may kakayahan na kumuha ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority at sa Department of Foreign Affairs dahil may mga kasabwat sila sa loob, hindi po natin tunay na mawawakasan ang human trafficking. Hindi doon, eh, 'di ba? Hindi doon sa pagpasok mo sa airport at sa pag-present mo sa iyong visa doon sa immigration officer ang problema sa human trafficking. Ang problema sa human trafficking, may kakonsabo yung mga human traffickers diyaan mismo sa Bureau of Immigration, diyaan sa Department of Foreign Affairs, 'di ba? Eh, nakakuha sila ng mga dokumento. Buti pa nga siguro sila ay ano, hindi na, ginaganon ng mga tanong-tanong. Kasi may kasabwat nga, eh. 'Di ba yung napanood natin, "Wag kang, pumasok pagka hindi ako yung bantay, 'Pag ako yung bantay pasok ka o di kaya yung mataba, ha?"
o di kaya yung kantiparan naka-antiyohos ng ganito, 'yun magsisinyas yan sa'yo, ayun. O di lusot sila ngayon. Itong mga inosente, itong mga wala namang ginagawang kalukuhan, gusto lang maghanap buhay, ito sila ngayon ang hindi makaalis dahil diyaan sa mga paghihigpit, diyaan sa mga tanong na kahit ano na lang, ano, yan ang problema. Mga kapatid, bagaman ay, pansamantalang, matatawag nating tagumpay itong, pagkasuspende ay, ang mas tingnan natin ay dapat patuloy. Kasi itong mahigpit na guidelines ng IACAT, baka suspended lang ito ng, temporary lang ito, 'di ba? Kaya dapat ay patuloy ang ating tawagan, sa mga kapwa natin OFWs, migrante at kapwa Pilipino na at iba pang mga grupo tulad halimbawa ng Migrante Philippines at Migrante International. Uy, kung kayo pala ay mga nasa abroad at wala kayong organisasyon, ah, naku, malaking tulong ang may organisasyon at malaking tulong yung organisasyon na hindi lang party-party yung ginagawa, ha? Dapat yung organisasyon na tinitingnan, tinuturuan tayo ano yung ating mga karapatan, ha? At ano yung puwede nating gawin sa mga, konteksto, sa mga pangyayari sa buhay natin bilang, migrante o bilang andito sa labas ng bansang Pilipinas. Kaya meron tayong Migrante International, Migrante Philippines, dito sa Europe meron tayong Migrante Europe, kung saan pa mang, bansa kayo, merong migrante diyan. Kaya Migrante International, Migrante Philippines o di kaya migrante ang pangalan sa bansa ninyo. At ipanawagan nating tuluyan na talagang ibasura itong napakahigpit na IACAT guidelines. Simplihan na lang sana. Simplihan na may visa ka na, authentic naman. Hindi ka naman bigyan ng visa kung wala kang matirhan, eh, ha? 'Di ba? Authentic naman. Hindi ka naman mabigyan ng visa kung hindi mo ma-comply yung requirements ng, host country mo. Eh, complied na, pero yung country mo mismo ayaw kang palabasin. Yun ang, problema, eh, 'di ba? Medyo, gising-gising mga kapatid at mga kababayan. Sana ay mas higit na pag-usapan at gawa ng paraan ng ating gobyerno na matugunan ang problema ng mga OFW at ordinaryong mamamayang Pilipino na dapat ay magkaroon ng nakakabuhay na sahod at trabaho para sa lahat upang hindi na maghahanap buhay at magpakaalipin sa labas ng bansa ang mga kababayan natin. Yun dapat, ha? Ay nabalitaan pala natin na mga kapatid na itong Migrante Philippines, organization ito, ay naglalayon na makausap ang IACAT at, makapaghapag ng kanilang panukala hinggil sa pagbabago ng immigration guidelines. Sana nga ay, mapakinggan, ano? Um, Kasi ito para sa mga immigration officers, hindi kayo nahihirapan, eh, hindi kayo yung nahihirapan. Pagka na-offload ako, hindi lang yun pera, eh, stress bay, yung stress, ha? Eh, kung taga-probinsya yan, eh, dahil sa maghanap buhay nga sa labas ng bansa, walang pera, eh, yung pagdating niya sa airport ay, dapat makaalis na siya sa araw na iyon. Eh, hindi niyo pinaalis, pina-offload niyo, anong gagawin nila? Uwi sa probinsya nila? Eh, mahal ang pamasahe. Oh, eh, wala silang pang-hotel, makadagdag na naman ng
uutangin nila, 'di ba? O magkaroon naman kayo ng puso, kayong mga immigration officer. 'Di ba? Yung isang pangyayari na binanggit ko na noon sa isang mga ano natin, showtime natin ay, 'di ba? Puwede ba mag-isip naman itong ating mga immigration officer, na ano, magbigay ng ano, tama ba? At, sabi ko puwede mag-isip naman sila. Kasi ganito yung eksenang nangyari. Ah, Siyempre isang isang government employee sa isang city hall yung, na-offload nila. Siyempre yung permiso or yung kaniyang official leave mag-umpisa sa Lunes. Linggo sila lilipad, Linggo sila lilipad, lumipad, 'di ba? Sabi ngayon ng immigration officer, "Ay ma'am, hindi ka puwedeng lumipad ngayon kasi ang sabi dito sa iyong leave at permit ay Lunes pa." Pero 'pag nag-isip si immigration officer, kung siya ay may, nasa tama, may katinoan ba, kung siya ay gamit ng kaniyang kokote, wrong siya, eh. Kasi hindi puwedeng ang ibigay ni mayor ay sa Linggo. Kasi si mayor ay walang kinalaman sa linggo ng buhay ng mga trabahante ng City Hall. Siya ay may kinalaman sa araw ng, Lunes hanggang Biyernes dahil may trabaho 'yun, 'di ba? Ba't mo pagbabasihan yung Lunes yung, permit? Hindi, eh. Tatay ba 'yan si mayor na may kinalaman siya sa Linggo, sa Sunday? Wala, 'di ba? 'Yun. At dapat pinalipad niya 'yun dahil alam niya kinabukasan dapat nasa opisina yung, government worker, government employee, pero excuse na siya dahil may permit si mayor, umpisa bukas, umpisa ng Lunes. Hindi naman 'yun permit to fly, eh. Ang magbigay ng permit to fly yung, visa mo, ha? Hindi yung kay mayor. Anong kinalaman ni mayor sa Linggo, sa araw na Linggo, sa kaniyang mga employees, 'di ba? Kokote ba? Wala. Kokote, immigration officer. Ayan, tayo, mga kapatid, tayo dito sa labas ng bansa at, tayo dito sa programang, Bango na Pilipinas at dito sa segment nating Damdaming Makabayan, ang ating panawagan ay huwag pahirapan ang mga biyahero. Ayan ang ating Damdaming Makabayan, 'yan.